na ang lesson natin sa video na ito ay moshi, which means if. Okay? Tara, datara, or nara, pare-pareho lang po yung if. At kung sa Tagalog, kung or kapag. Okay? So, yung meaning po ng tara, marami po kasing explanation nito, pero kung i-explain ko po lahat-lahat at saka iisa-isahin po natin, sobrang masyadong haba po ito, no? So, isihan lang natin. Mas maiintindihan nyo siguro kung iklian lang natin, then ipaliwanag ko ng maayos. So, ang tara, the speaker thinks it may happen certainty. Okay? Malaki po ang possibility kapag ginamit natin ang salitang tara, na ang ibig sabihin ay kung. Okay? Kung ang ginagamit natin, pero dun sa sentence natin, the speaker think it may happen. Okay? It may happen more. Okay po. Sa tara po, you can omit moshi. Okay? Kasi po, mamaya malalaman natin kung palagi ba talaga dapat nasa unahan ang moshi. Okay po? Totoo po, lagi naman dapat nasa unahan ang moshi. Nasa unahan ang sentence. Okay? Hindi yan pwedeng gumitna, hindi rin yan pwedeng nasa huli. Ang moshi po ay laging nasa unahan. Pero, may partner po yan dito. Lahat naman po, pwede yan i-partner sa pinakaunahan. Ilalagay natin ang moshi. Kaya lang, kapag inilagay natin ang moshi, syempre po, we must look from the grammatical point of view, which means checking the sentence against the rules and regulations. Okay? So, titingnan natin kung saan ba kailangan gamitin yung moshi na yan, ha? Okay. So, ulitin ko po, ang ibig sabihin ng moshi plus tara or datara and nara is if, and sa Tagalog ay kung or kapag. Okay? Focus muna po tayo sa tara. Okay? The speaker thinks it may happen certainty. So, ang tara rin po ay ginagamit na lang most commonly used kapag idadagdag na lang po sa verb. Okay, kung mapapansin nyo po dito, tabetara, hashitara, morattara, kitara. Andito po yung words niya, dinagdagan lang po natin ng tara. So, ang ibig sabihin po niyan, tabetara, kung kumain or kapag kumain. Okay po. Hashitara, pag tumakbo or kapag tatakbo. Okay? Morattara, kung natanggap or kung tatanggap. Then, kitara, ang ibig pong sabihin niyan ay dalawa po ang ibig sabihin ng kiku. So, kitara, kapag narinig mo or kapag naitanong mo. Okay? Ang kiku po ay listen. Okay? At meron din pong meaning yon na ask. Okay? So, alam naman po natin to, mostly, nailabas ko na po itong mga words na to sa last videos natin. Okay? So, ang root word po ng kitara ay kiku, listen or ask. Okay? Morattara ay tanggap. Morao, ang root word po niyan is morao. Okay? Nasa last video po yan. So, hashitara, hashiru, then, syempre, taberu. Okay? So, first sentence po tayo. Gohang tabetara oshete ne. Okay, let's say, gohang tabe owattara, may tara pa rin po, oshete ne. So, ang ibig sabihin po niyan sa Tagalog ay, pagtapos mo kumain, ipaalam mo sa akin. Okay? Ang ipaalam, oshete, pero ginagamit din po ito pag ituro mo sa akin or turuan mo ako. Syempre po, te na yung nandito. So, napag-aralan din natin, nag-uutos ka po or humihingi ka ng pabor. Okay?
nakikiusap ka. So, ang gohang po, ang main meaning nito ay rice. Pero kapag tinanong po kayo kung gohan tabeta, depende po yun kung ang tinatanong sa inyo ay breakfast ba, lunch, or dinner. So, kumain ka na ba? Ang ibig pong sabihin nun. So, nasa tara po tayo, no? So, ang word ay tabetara. So, pag tapos mo kumain o shitene, so, lagi po nating iisipin. Isipin lang po natin palagi na we must look from the grammatical point of view, which means checking the sentence against the rules and regulations. Okay po? Bakit? Kasi nilagyan ko dito ng tara, kasi po ang speaker, ang nagsasalita, ay nag-iisip or maybe iniisip niya na mangyayari talaga ang isang bagay. So, tara po ang inilagay ko dito. Okay? That's why dito sa sentence na to, tara ang ginamit ko. Dinagdag ko sa words ay tara. Okay po? So, may possibility talagang kakain siya, kaya ang ginamit po ay tara. So, pagtapos mo kumain, ipaalam mo sa akin. Sinasabi niya na po na talagang parang kakain na rin yung sinasabihan niya. Okay? Talagang kakain naman, kaya tara ang ginamit niya. Okay po? Andito po ang rules natin. Okay? Next example po. Okane wo morattara renraku shite ne. Okane wo morattara renraku shite ne. So, ang okane po ay pera. Anda po yan. Tapos, yung wo, ne? Yung o na particle. Kasi, you're talking or nagpo-point out po kayo ng direct object. Okane nga po no? So, okane, then the particle wo. Pera, then morattara. Morattara, ang ibig sabihin po ng moratta ay tatanggap. Pero tara, so, andito tayo sa tara ha. So, ang ibig sabihin ay kapag natanggap. Okay? Renraku shite. Okay, renraku, ang ibig po sabihin ng renraku ay tawagan or magparamdam, parang ganon, no? Renraku po, ang ibig sabihin yan, tawagan mo ako sa phone, ganyan, or magbigay ka ng mensahe, parang ganon, okay? Renraku shite ne, shite na naman po, nag-uutos, and then ang ne po, paulit-ulit na ako, parang panglambing, okay? So, okane wo morattara renraku shite ne, pag natanggap mo na ang anda, tawagan mo ako, ha? Parang ganon. So, morattara, pag natanggap. Okay? Kung or kapag. So, kapag natanggap mo na ang pera, tawagan mo ako. Okay po? Okay. Next, dito na po tayo sa dattara. Okay? Marami po ang gamit ng dattara. Pero, usually po, lagyan natin ng moshi sa unang-una. Part ng sentence. Okay? Moshi, then pronoun or pronoun. Kung pronoun or noun ang naririnig nyo po, i-plus nyo ang dattara. Okay? Ang ibig pong sabihin nun, sa English ay so then. Sa Tagalog naman po kung ganon. Parang kung ganon. Pero, kung ganon po ang ibig sabihin nun. Pero, meron ding, pwede ring, syempre, dattara po yan. Pareho lang naman ang meaning ng if. So, bigay tayo ng example dito. Anata dattara dekiru. Okay? Sa English neto, alam ko, I know you can. Parang, ikaw kasi yan. Kung ikaw, kaya yan. Parang ganon. So, ginamit lang po natin yung kung, no? Literally. Okay? Anata dattara dekiru. Kung ikaw, kaya yan. Parang ganon. Ikaw pa ba? Parang ganon sa Pilipino, sa Tagalog po, no? May mga ganyan tayo. So, nagde-declare po kayo dito ng believe nyo sa tao. Syempre, no? So, anata dattara dekiru. Okay? Kung ikaw, kaya yan.
Anata dattara dekiru. Ang ibig pong sabihin ng dekiru ay magagawa or matatapos na or kaya. Ganon. Marami pong ibig sabihin ng dekiru. Pero once na ang bagay po ang pinag-uusapan natin at matatapos na or magagawa na at kaya naman, or hindi, kahit sabihin hindi bagay po, basta't magagawa ang isang bagay, dekiru. Okay? Pag tinanong ka, ne, dekiru? Kaya mo ba? Sasagutin nyo lang po ng dekiru. Dekimasu yo. Okay? Dekimasu. Okay, ang dekiru ay magagawa. Okay, so at kaya. So, kung ikaw, kaya yan. Okay, mag-isip na lang po kayo ng mga ibang sentences dito na pwedeng gamitin ng dattara. Basta po, literally, ginamit lang natin ang kung. Okay? Then, sasabi po kayo ng pagkabilib nyo dun sa isang tao. Okay? Next example of dattara. Marami po kasing mga gamit talaga itong mga to. No? Pero, isa pa pong example. Ashita dattara ikimasu. Okay? Pronoun or nouns. So then, parang ganon. Kung bukas, pupunta ako. Ang ibig pong sabihin, ang ashita ay bukas. Ang dattara ay kung. Okay? Literally, kung po. And then, ikimasu, iku. Okay? Iku. Pupunta ako. Okay? So, ginawa nyo lang na kung bukas pupunta ako. At palagi naman ko pong inuulit-ulit ang paggawa ng sentence ay lagi pong nasa huli ang verb. Okay? So, ashita dattara ikimasu wa. Ashita dattara iku. Okay? Kung bukas pupunta ako. Depende po yan sa pinag-uusapan nyo. Okay? Na bakit ka bukas pupunta. Okay? Pero ginamit natin ang salitang dattara. So, kung bukas pupunta ako. Okay? Kasi po ashita. Ashita yung direct subject natin. So, ashita dattara ikimasu. Okay? Wag na nating isipin dito yung ni or wo. No? May mga kanya-kanya pong gamit yan. Lagi na lang po nating iisipin na bakit walang ganito, ganyan. Kasi po, dito lang okay na po eh. Bakit tayo nag-videos ng mga gamit ng mga particles na yon? Kasi po, yun yung gamit nun. Eh dito naman po, ang gamit natin at pinagtutuunan natin ngayon ng pansin, ang lecture natin ay if or kung kapag ne. Okay. So, nara naman po tayo. Okay. Ito naman pong nara ay easy as idadagdag lang din po natin sa verb talaga. No? Puupo yan, no? Kung mapapansin nyo. Okay? Taberu nara. Okay? Pero ang nara po ay assuming with more uncertainty. Ang ibig pong sabihin, hindi naman masyadong hindi nag-a-assume masyado na mangyayari po ang isang bagay. I mean, parang hindi katulad po, unlike ng tara, ang tara po ay may possibility. Dito naman po ay lesson. Okay? Sa nara po ay, kung dito ay 100% ang possibility, na mangyayari ang isang bagay na tinutukoy nyo, sa sentence nyo, dito naman po ay siguro, let's say, mga 70%. Bakit? Explain ko po, ha? Okay. Taberu nara, iku nara, nomu nara, hashiru nara. Okay? Ito po, sabihin na natin ay medyo mas polite form na gagamitin kaysa sa tara or dattara. Ang nara po, hindi ko po alam, pero parang ito ang naging mas polite form eh, itong nara na to. Kasi lagi po itong, kung po sa mga news or newspapers or kunyari po, yung mga satcho na mga kakilala ko nag-uusap. So, may meeting, ganyan. Ito po ang ginagamit nila. Okay?
instead of using tara and dattara. Okay, so let's say taberu nara. Pero po, ilagay pa rin natin sa utak natin na hindi masyado yung mangyayari. Okay? Hindi masyadong ine-expect yung mangyayari sa isang sentence. Pero, ginagamit siya siguro sa paggalang na form kasi siguro dahil siguro hindi ayaw nila magsalita ng patapos, no? Ganun kasi ang Japanese eh. So, let's say, taberu nara. Ang ibig sabihin po niyan ay kung kakain ka. Okay? Iku nara. Kung pupunta ka. Parang ganun. Nomu nara. Abay, kung iinom ka. Parang ganun. Hashiru nara. Yung ano ko. Hashiru nara. Kung tatakbo ka. Okay? So, pansinin po ulit natin dito sa dattara. Next naman, tapos na tayo Pero, another example of genki dattara. Dattara. So, genki dattara. Ang genki po ay maayos. I mean, masigla? Or, how are you? Parang ganun po kasi yan Pag sinabihan kang genki desu ka? How are you? Parang ganun. Kung okay ka ba? Are you okay? Parang ganon. So, genki dattara, kung okay ka lang pala, parang ganon. Kung okay ka naman pala, parang ganon. Genki dattara, kung okay ka naman pala, kung okay ka, parang ganon, So, kore dattara. Okay? May tinuturo kayong bagay. Kore dattara ikura? Pag sinabi niyo po, kung ito, magkano? Ikura is magkano? Pakinote po. Kore dattara ikura? Kasi po, ang rule pronoun or noun, then dattara po. Okay, pauulit-ulitin ko po para maintindihan nyo. So, gamit tayo ng moshi Okay. Moshi, okane wo morattara renraku shite ne. Very good. Okay, tamang-tama po yun. Okay. So, moshi, anata dattara dekiru. Okay na okay din po yun. Okay? So, kung mapapansin nyo po sa tara, hindi ko lalagyan ng moshi. Kasi po sa tara, yun nga po, no? Meron, the speaker thinks it may happen, certainty na nga So, may possibility na or malaki yung iniisip niya mangyayari. So, ang ibig sabihin, hindi na natin kailangan lagyan ng moshi kasi if na naman po yun, no? Pero, required din po itong ilagay. Pero sa tara, kahit hindi nyo na po ilagay yan. Kahit, okay? Sa tara po ay kahit hindi na natin lagyan ng moshi. Dito po sa dattara, lagyan natin ng moshi. Pwede rin namang hindi. Sa nara din po, pwedeng lagyan. Pero, ang nara at dattara at tara ay isang beses nyo lang pong gagamitin sa loob ng isang sentence. Hindi po pwede yung magdoble-doble, Iisa lang po yan, okay? Kasi lagi po nating tandaan na ang moshi na nga ay nasa unahan. Okay? So, gumamit pa kayo ng tara, dattara, nara, ay nako po, lahat-lahat na kung na po yun, Pag nilagyan natin dito ng moshi, okane wo morattara, tapos lagay pa tayo ng isang word dito. Tapos may nara na naman, Okay? Pwede yun, pero depende po sa sentence. Okay? Bakit ba tayo nandito ngayon? Para pag-aralan kung ano ang gamit. Kung paano nyo gagamitin. Okay? So, eto lang po ang tandaan natin. Pero, wag nating pahirapan ang sarili natin. Kasi, pwede naman po yan talaga. Pero, pag pronoun or noun, napakadali po na. Ginamit lang natin yung kung dito Dito palaging kung lang. Dito rin naman po kung, Kung lahat yan. Pero, tandaan na lang natin, ang technique na lang siguro yung taberu. Buo yun, tapos narang ilagay natin, no? Tapos dito naman po sa tara,
dagdag lang natin. Hindi lahat, pero daitay. Pero karamihan po ha, idagdag na lang natin sa mga root word, sa verbs niya. Okay? At may isa rin po akong ipapaliwanag ha. Ang yomu or yonderu, napag-aralan din po natin ito ha, review po. Okay? Ang yomu, ang present tense po niya, okay? Literally, nag-uusap lang po tayo. Sinasabi ko lang ang present tense ng, ang yomu ha. Okay? Ang present tense ng yomu na pag-aralan na natin, nomu, itamu, tanomu, ay magiging NDE. Ano po? Plus yung tense. Okay? So, yondeimasu ang present tense niya. Yondeimasu. Ang past tense naman po niya is, napag-aralan na natin, yondeimashita o yondeita. Okay? Yondeita. Tanggalin mo na ang ra. Kapag po ang ginamit natin na past tense ay yonda, okay? Para rin po ito dun sa past tense natin. Basta't naglalas sa mu, ginawa nating NDE. Naging yonda siya, nonda, tanonda, itanda. Ganun po, di ba ang nangyari? So, dito rin po sa tara, instead of using tara, magiging dara po siya. Okay? Magiging dara. Yondara. Okay? Kapag gagamitin natin itong mga to, magiging dara siya. Instead of using tara, magiging dara. Kasi depende nga po yan sa verb, sa past tense nun. Okay? Magiging dara. Okay. Another example, bigay tayo para medyo magets-gets nyo, ha? Pero ulit-ulitin po ang video para maintindihan yung mabuti. Okay. Ne, sore moratte ii? Sore o moratte ii? Okay, yung una naman po, ha? Okay, tumutukoy po kayo ng direct object, so ginamit ang o. So, ne, sore o moratte ii? Uy, yung ne ha, yung ne. Okay? Uy, pwede ko ba hingin yan? Okay? Sore o moratte ii, ang hingin or tatanggap ka po kasi sa sarili mo. So, morao, ang root word ng moratte. Ang gagamitin natin ng moratte ii. Pwede ko bang hingin yan? Sorry po, pero ito na po ang... As in talagang next video po, kasi gawa na rin po yun, i-upload ko na lang, okay? Sore ay yan. Ha? Sa Tagalog, ang sore ay yan. Okay? Uy, pwede ko ba hingin yan? Hinihingi nyo po ang isang bagay. So, sasagot naman siya. Ja, agetara daiji ni shite kureru? Kung ibibigay ko ba sa'yo, iingatan mo? Tara ang ginamit, ha? Kung ibibigay. Okay, ageru po ito, ha? Ageru. I'm sorry po talaga, pero ito po ay next lesson natin. Ituturo ko po sa inyo kung paano gamitin ang moraeru, kureru, at ageru. Okay? Pero nandito tayo sa tara, eh. So, ginawa ko na lang din po example para rin ko sa inyo na next lesson po natin ito. At gawa na rin po ang video. Uunahin ko lang to. So, ja, agetara daiji ni shite kureru? Ang ibig po sabihin ng daiji ni, okay, ay iingatan. Okay? Pwede nyo rin pong sabihin ng daiji ni kapag may sakit ang isang tao at magpagaling ka, ha? Or ingatan mo ang sarili mo, ang ibig pong sabihin nun ay daiji ni. So, pwede rin natin gamitin sa bagay. Kasi ang sinasabi nyo dito, kung ibibigay ko ba sa'yo, iingatan mo, etong kureru ay lumabas. Ang ibig pong sabihin ng kureru ay iingatan mo, daiji ni shite kureru. Ang main explanation po ay mamaya sa video. Okay? So, dito muna tayo sa tara. So, kung ibibigay. Okay? Kasi agetara. Okay? Kung ibibigay ko ba sa'yo, iingatan mo. Ulit tayo. Kahit hindi na po tayo maglagay dito ng watashi wa or ganito, ganyan. Kapag kayo po ang nagsasalita, kayo ang speaker, pwede nyo na lang pong sabihin tong mga to at
perfect ulit po yan. Sinasabi ko naman sa inyo, tamang-tamang sentence yan. Kaya lang, iniisihan natin. Isihan man natin, pero tama. Okay? Kasi, alam nga naman, isa-isa, hindi naman po ganito dito. Anata, tabeta? Oh, watashi tabemashita. Anata, tabeta? Ay, hindi po naman. Ano po? So, eto, dito po ulit. Owattara kite ne. Owattara kite ne. Ang ibig pong sabihin ng kite ay halika nga dito. Or pumunta ka dito. Or punta ka dito. Okay? Pero andito tayo sa tara. Owaru po ang root word niyan, no? Owattara kite ne. Dinagdagan natin ng tara. Okay? So, syempre, nasa lesson tayo ng if, kung, or kapag. So, dinagdagan natin ng tara o yung owaru na word. Owattara kite ne. Pagtapos mo dyan, punta ka dito, ha? Okay? Hontou ni suki dattara or hontou ni hoshi dattara. Okay? Ang hontou ni ay totoo ba? Kung talaga. Kung talaga ba or totoo ba? Ang main na meaning po talaga nun ay, perfect meaning nun ay hontou. Ay totoo ba? Hontou? Pag tinanong kayo, ha? Hontou? Pag tinanong kayo ng ganyan, ibig sabihin yan, totoo ba? Parang ganon. So, ang sentence naman natin is, hontou ni suki dattara, ne? Hontou ni hoshi dattara, ang suki ay gusto. Ginagamit din po yan sa love. Ang hoshi naman po ay talagang ginagamit lang sa bagay. Okay? Hindi sa love. Pero, kapag sinabihan ka ng taga hoshi, abay, aggressive yun. Parang ano na yan, no? Nasa poetic nuance na naman tayo nun. Yung hoshi na yan, lagi rin ginagamit yan sa kanta. Pero, kung tutuusin po, sa bagay po ang hoshi at ang suki, kapag sinabing, ne, crush kita, or gusto kita. Okay? Ne, suki. Pag ginanyan ka nga lang, suki. Ibig sabihin nun, gusto kita. Okay? Anata no koto suki da. Anata no koto suki. Okay? Pero balik tayo sa dattara. My goodness, daming paliwanag sa isang words, no? Mag-memo na lang po kayo, i-note nyo at pag-aralan nyo. Okay? Hontou, ang ibig sabihin ay talaga ba? Hontou ni, then, suki dattara. Kung talagang gusto mo. Okay? Kung. So, lagi nating tatandaan na kapag ang narinig natin sa isang word or verb ay tara, dattara, nara. Okay? Ang ibig sabihin niyan ay if, kung. Okay? Then, kung mapapansin nyo po yung picture na yan, isinulat ko na lang po para sa inyo. Mas matututunan nyo po yan, no? Kung i-analyze na lang natin masyado. Nandyan po yung positive at negative ng isang sentence na hashiru or tatakbo, tumakbo, takbo. Okay? Ang hashiru po, nandyan po yan. So, tingnan nyo pong mabuti kung paano natin gagamitin yan or gagawin natin ang positive into negative form. Okay po? Tandaan po natin na meron po dyan mga nakasulat dyan na yung hashiru, yung mismong parang local, casual words lang. Meron din pong polite form. Tingnan po nating mabuti. Okay po? Pag-aralan nyo, screenshot nyo na lang po yan para mapag-aralan nyo mabuti. Okay, andyan po yung mga tamang negative form ng positive form. Okay? Salamat po.